Chicken fillet naman nga po pala ang aking lulutuin at nagawa na nga din ako ng white sauce neto. Kaya naman for today's video, tara, samahan nyo ako. Kung nga pala kami umuwi ng Daddy Jano galing sa school ng ating Kuya Wayne, pumunta muna kami sa may pamilihan para nga bumili netong chicken breast. Chicken fillet nga pala yung gagawin ko dito, kaya naman eto nga agad-agad ko na nga din sinimulan pagka uwi ko nga sa bahay. Ipapafillet ko na sana to kay Kuya, kaso nga lang nagmamadali nga kami kaya hindi ko na nga pinakat ng ganito. Sabi ko, ako na nga lang dito sa bahay. Napabalik ko nga kasi ang Daddy Jano sa school kasi nga kukunin niya nga pala sa bahay yung pang nap time ng ating Kuya Wayne. Yes po, natutulog nga pala ang ating Kuya Wayne sa school nila. Kasi nga ang pasok ng ating Kuya Wayne ay 8 AM hanggang 4 PM. Namamadali nga kami ng Daddy Jano nakauwi at pagkatapos ko nga pala maglinisan dito sa bahay, agad ko na nga din pala sinimulan etong pag-fillet ko dito nga pala sa breast part ng manok. Dali lang naman to, lalong-lalo na kapag nga tanggal na nga din pala yung skin ng manok. Yun na nga lang ulit ako makakapagluto neto at nga pala hindi ko nga pala ito lalahatin at napakarami nga pala neto, 1 kilo yung nabili ko. Kalahatiin ko nga lang pala ito at yung iba nga pala neto ilalagay ko muna sa rep at lulutuin ko kinagabihan. Tapos ko nga palang ma-fillet yung mga manok ay hinugasan ko nga pala yon. Tapos eto nagawa na nga din pala ako netong breading mix na. Pala ako nabiling itlog, kaya naman ang gagawin ko na nga lang, isasawsaw ko na nga lang ito sa tubig. Bali sa crispy fry, 1 buo yung nilagay ko, tapos naglagay pa nga ako ng harina, tapos dito ay naglagay nga din pala ako netong chili powder. Optional lang nga po pala yung chili powder, tapos nag-add pa din ako ng kaunting paminta na puti. Asa na nga pala yung crispy fry, kaya hindi na ako naglagay dito ng iba pang pampalasa. Tapos bumili nga din pala ako netong breadcrumbs kasi nga kailangan natin yan. Ito at gumawa na nga din pala ako ng tubig na pagtutubugan para nga kumapit nga din pala yung ating breading mix. Ngayon ko lang na-try na tubig nga ang ipantubog dito. Abay, alam nyo ba, mas crispy nga talaga yung ating lulutuin kapag nga sa tubig natin to tinubog. Iba nga kasi sanay tayo kapag nga ihalo na natin yung dry mix, ilalagay na nga din natin yung tubig. Better pa nga yung ganito. Abay, nakatipid na nga ang mari nyo, mas crispy pa nga yung aking niluto. Ginagawa ko, eto, nilalagay ko sa harina, tinutubog ko sa tubig, tapos ibabalik ko nga ulit sa harina. Tapos itutubog ko nga ulit sa tubig, sabay naman dito sa may breading mix. Nag-try nga lang ako ng isa, tapos eto, dinamihan ko na nga din pala yung paglalagay ko dito sa ating mixture na harina. Abay, para nga mabilis-bilis dahil lang mari nyo, gutom na nga din sa mga oras na ito, tsaka ang ating Madam Botchog, abay, nagwawala na ang person. Diyos ko, day. Buti na nga lang sa mga oras na ito ay nandito nga pala si Lolo, kaya naman may tagabantay ang ating Madam Botchog. Kaya eto, madalian nga din pala yung pagkilos ko. Di ko na nabidyohan yung pagpiprito ko neto, paano si Madam Botchog nga pala ay nagwalara na yung bata. Nyos ko dahil. Pero mas maganda kung lubog nga ito sa mantika at mas maayos nga yung pagkakaprito. Pero dahil nga naubusan na nga din ako ng ibang mantika pa at naubos na nga yung 1.5 na nabili ko. Kaya naman eto na nga lang yung aking ginawa, ganito na nga lang. Pero okay na nga din yan, at least na prito at least may mantika nga tayo. Tiyak ako na mapapadami nga yung kain ng Daddy Jano dito. Medyo okay na nga yung ibang piniprito, nag-add pa nga din ako ng iba dito para nga mas mabilis nga pala siyang maluto. Tapos kapag nga golden brown na, pero eto medyo nasunog na nga yung akin, ay okay na yan. Ayan, at sumasali pa nga sa pagbo-voice over ko etong si Madam Botchog natin. Basta yan, kapag nga medyo nasunog na yung isang side, baliktarin nyo nga laang. Pero masarap talaga kapag nga ganito na yung kulay niya, promise, mas masarap kapag ganito, mas crispy. Matapos ko na nga pala ang aking mga piniprito na chicken fillet, eto naman gumawa naman ako ng white sauce dito. Lang margarine dito sa bahay, kaya naman kung ano nga lang yung meron dito, yun na nga lang yung ginamit ko. Naglagay nga pala ako dito ng evap, all-purpose cream, tapos mga pampalasa katulad nga netong paminta, mas marami, mas masarap. At para nga talaga mag-creamy etong ating sauce, ay naglagay nga din pala ako dito ng kaunting harina. Nyos ko, day, dapat pala itinunaw ko muna para hindi nga namuo. Pero gusto nga din yan, nagawan naman ng paraan ng mari nyo. Tapos may mga nilagay nga lang din pala ako dyan pampalasa. Naglagay din ako dyan ng kaunting asin, hindi ko na nabidyohan. Tapos yung meron din cheese. Kaya nga ho ang aking niluto na chicken fillet. Tapos mga mi, eto na nga din yung sauce, o diba? Tapos na, ang bilis. Ay grabe ang Daddy Jano, nakarami ng kain nito. Talaga namang walang papayat sa pamilyang to. O siya mga mi, kumuha na nga din kayo ng kanin dyan at sabayan nyo nga ako sa pagkain. Yun lang, have a nice day, God bless. Ingat po kayo palagi.